lagi tayo may labanos sa bahay dahil ang hilig natin sa sinigang. Pero minsan, hindi tayo nagluluto ng sinigang, hindi nagagamit yung labanos. May iba pa bang luto ng labanos? Pwede to, masarap to gawing kilawin, no? Or gawin mo siyang pickles. Pero today, iba yung gagawin natin sa ating labanos. Labanos is one of my favorite vegetables. Ewan ko ba ang weird na mga favorite ko na vegetable, ampalaya, labanos, and all that. And one way to prepare our labanos or radish ay igisa. Pwede din to siya gawing palaman ng ating lumpiang gulay. But today, simpleng gisa lang yung gagawin natin with other vegetables. Ito, ang ating labanos, which we will clean, trim off, and we will cut diagonally kasi gagawin natin siyang matchsticks o pahaba na hiwa para panggisa natin. And when you cook your radish or labanos, well, naging neutral and a bit sweet yung kanyang flavor. Tuwain natin yung ating labanos. Minsan kasi, pag nakakalimutan mo yung labanos at hindi mo nagamit sa inyong sinigang, nanunuyot, no? Nagiging very fibrous and tough. Before it goes bad, lutuin nyo na, gawin nyo ng gulay na gisa. Yan. Sunod na natin ating bawang at sibuyas. Kung gusto nyo naman ganitong recipes, dapat mag-subscribe kayo sa Simple.ph YouTube channel. Marami tayong mga recipes and other features that magugustuhan nyo. Yan. Bawang, then sibuyas naman. At pwede mo dito lagyan ng kamatis kung gusto mo lagyan ng kamatis. Just slicing my onions. Lalagay ko ng isang kamatis. At magigisa tayo. Oil. At gagamit din tayo ng konting giniling. Giniling na baboy at hibi. Alam niyo yung hibi? Dried shrimp. Hindi mabigat. No? Hindi siya heavy na hibi. Kailangan nating ibabad ng tubig. And saute natin. Sabay-sabay na natin yung ating bawang, sibuyas, kamatis. Gisa-gisa. Gasa natin yung ating hibi. So, ito sa bahay, dati, meron talagang hibi lagi, no? But now, hindi na siya masyadong napapansin ng mga kabataan. Hindi na alam itong mga flavors na nagbibigay umami sa ating pagkain. And we will add our giniling. Konting giniling lang, oh. Siguro mga, walang 100 grams to. 80 grams. Gisa natin siya. Let it all come together. At ito, ating repolyo, konti lang. We will also julienne, no? Or cut into strips to add to our vegetables. So ito, pwede mo siyang iserve lang as a ginisang gulay, ginisang repolyo, or pwede mong ipalaman ito sa ating paboritong lumpiang gulay. No? Very nice texture. Yan. Tuin muna natin tong ating giniling. And to add a bit more umami to our recipe, we are using Maggi Magic Syrup. Just a little bit to add flavor and umami. Just a little, just to flavor our pork. Yan. Now, we will add our julienne carrots. Unahin natin yung carrots kasi medyo carrots take a little bit of time to cook. Yan. Now, lalagay na natin yung ating radish or labanos. This same recipe can be done with singkamas. Toss. Let that cook. So, yung tubig niya galing sa ating vegetables. And usually, ako sa bahay, and even in the office, naghahanap talaga ko ng gulay na siding. Just to add a little bit of fiber to my meals. So, this is a good way to use your labanos. At pag wala kang maisip na ibang putahe, pwede ito. And abangan nyo aking latest cookbook. Pinasimple, available sa lahat ng shopping apps. And of course, meron din sa National Bookstore at sa Fully Book. Next.
Let that cook. Ngayon, lalagyan na natin ating repolyo. So, all the flavors will come together at magiging simple pero masarap na ulam for the family. And kayo, meron ba kayong mga other recipes using labanos? Diba? Ang aking usually na maisip na gumagamit ng labanos, sinigang, kinilaw, or yung ensaladang labanos. Sa Chinese restaurant, yung radish cake. Ano pa? Kung meron pa kayong ideas on how to cook labanos, please comment down below. At saka sa bopis pala, no? Hinahalo siya sa bopis. Minsan kasi yung ating labanos, napaka-affordable pag in season, no? Minsan sobrang daming labanos, makikinis, mapuputi. Little bit. Now, for additional flavor, just a bit of patis, just to balance lang. So, pag nagtitimpla tayo, sabi ko, ang daming hinahalo. Minsan kasi, each kind of salter, iba-iba yung flavor profile. So, for example, gagamit ka ng patis, toyo, at iba pa, hindi mo dadamihan, hahati-hatiin mo. So, for example, instead of using 2 tablespoons of purong patis, pwede mong hatiin oyster sauce and patis. Pwede mo rin hatiin ng soy sauce and patis. So, yung alat niya, pareho lang yung level of alat. Pero yung complexity ng lasa, nag-iiba. Look at that, oh. Ganda, no? Little bit more. And black pepper. Konting black pepper. And mix, mix, mix. Oh. Meron na tayong pangpalaman ng ating lumpia or straightforward na vegetable dish. Let us plate. Pwede mo din palalagyan ng konting tubig para maging masabaw-sabaw. It's up to you. Pero this dish is ready. Woo! Titikman natin. Simple, masarap at masustansyang ulam gamit ang labanos. Ginisang labanos. Let us try. Sarap. Pwede mo siyang gawing palaman ng lumpia. Pwedeng gawin mong lumpiang hubad or ganitong gulay. Napakasimple, napakasarap. Ginisang labanos. Kahit nagtitipid sa budget na pang-ulam, pwede pa rin lumaban. Etong recipe na to, ginisang labanos, simple! Simple.ph. Living made simple.